Niraid ng NBI ang isang umunoy cybersex den sa San Fernando, Pampanga na gumagamit umano ng mga bata. Arestado ang mga operator ng cybersex den na mismong lola at mga tiyahin daw ng mga bata. May live report si John Consulta. John? Pasado alas 5 ng madaling araw kasama ang Belgium at Queensland Police. Niraid ng NBI ang umunoy cybersex den sa San Fernando, Pampanga. Inabutan sa raid ang dalawang tiyahin at ang lola ng mga batang ginagamit umano sa cybersex operation. Ang lola umano mismo ang cybersex operator. Todo iyak at palag naman ang mga batang ginagamit sa cybersex operation nang sagipin sila ng mga tauhan ng NBI Anti-Human Trafficking Division at ng DSWD. Aminado na restong lola. Matagal na raw ang kanilang operasyon at ang kanilang mga kliyente na galing sa Europa at Australia kadalasang may kakaiba at nakakabaliktad sikmurang hiling kapalit ng ilang dolyar. Ayon kay Attorney Rick Nuki, hinihikayat pa umano ng lola ang mga kliyenteng dayuhan para abusuin ang mga bata sa hotel at sa kanila mismong bahay. Nasagip naman ng NBI at DSWD ang isa pang bata sa San Miguel, Bulacan na ginagamit sa cybersex operation ng grupo. Git ng tatay ng biktima, wala siyang kaalam-alam sa nagaganap sa kanyang anak. Sasailalim din sa debriefing, psychological therapy at social intervention ng mga bata para maagapan ang trauma na kanilang pinagdadaanan. At yan muna ang latest mula sa NBI. Balik sa iyo, Tina. John, nakausap mo ba yung mga biktima? Anong masasabi nila tungkol dun sa sinapit nila? Sa ating pagsama sa NBI, Tina, medyo dumistansya tayo doon sa mga bata. At tatanging mga DSWD lamang na mga tauhan ang umalalay sa kanila dahil merong tensyon na naganap nung magkaroon ng pagpupumitas itong mga bata nung sinubukang ihiwalay sila doon sa mga kinikilala nila mga kaanak dito sa lola at tiyahin nila. So hindi naging madali para sa NBI at DSWD na sagipin itong mga batang ito dahil merong resistance at ayaw din naman nila masaktan itong mga bata. Pero sa huli ay nagawa rin naman nilang maisakay ito sa separate na sakyan, Tina. At sa ngayon nga, sa mga oras ito, ay sumasailalim sila sa debriefing, sa counseling at ayon sa NBI ay magkakaroon pa ng social intervention para mapaunawa doon sa mga bata yung kanilang pinagdaanan at mabigyan din ng ayuda o tulong yung kanilang trauma dahil ang pangamba, Tina, ng NBI, yung trauma na maaring nakuha nila doon sa kanilang pagpapagamit sa kanila sa cybersex operation ay maaari nilang dalhin sa kanilang pagtanda kung kaya't mahalaga daw na maaga pa lang ay matugunan na ito para maiwasan ang anumang problema sa hinaharap. Tina. John, yung mga kaanak na mga biktima, yung mga perpetrator nito, sila ba ay bibigyan din ng intervention, ng psychological intervention, ng counseling para at least maipaliwanag sa kanila na hindi nila dapat ito ginagawa, na mali ito? Yung yes, ganun ba? Oh. Tama ka doon, Tina. Merong kasamang psychological counseling at saka intervention din, social intervention. Ito nga NBI dahil mahalaga daw na mapaunawa talaga yung kamaliang ginawa nito mga kaanak dito sa kanilang mga sariling mga pamangkin at apo. Pero ang maliwanag, Tina, at hindi maaaring makaiwas sa kamay ng batas. Ito mga suspect na mga tiyahin at lola pa mismo nito mga biktima sa kanilang ginawang krimen na pagpapalako dito sa kanilang mga kaanak sa cybersex operation. Nung umpisa, Tina, medyo tinatanggi nila yung kanilang involvement pero nang ilabas na ng NBI yung kanilang mga hawak na ebidensya, yung mismo mga transaksyon, kausap nila sa abroad, mga undercover agent na pala ng Belgium Police, ay wala na silang nagawa kung hindi talagang humingi ng tawad at sinabing nagsisisi na sila. At ang kanilang paliwanag pa nga, Tina, kahirapan daw ang nagtulak sa kanila sa ganitong klase ng sitwasyon. Pero ayon sa NBI, hindi ito maaring maging dahilan kailanman para isadlak mo sa ganitong klase ng aktibidad ang inyong sariling mga kadugo pamandit. Tina. Okay, maraming salamat, John Consulta.